Sa buong buhay ko, eto na yata ang pinakamasarap na biko na aking natikman. At syempre, eto na yung biko na napakasarap na aking nailuto. So, unang-una ay meron tayong glutinous rice dito. So, binabad ko ito ng 1 oras. At itong black rice naman ay binabad ko ng mahigit 24 hours. So, banlawan lang natin ulit and then i-drain. At then dito sa isang pot, paghaluin na natin itong black and white sticky rice. At pagkatapos ay i-combine lang natin. At lalagyan natin ng 2 and 1/2 cup of water. So, kailangan half cook lang po to. Kaya yan, less lang po yung tubig na nilagay natin. At pagkatapos ay isalang na natin sa stove. Takpan and let it boil. At pag kumulo na ay paghalu-haluin lang natin ng isang beses. Para ma-check lang po, baka nasunog na po yung nasa ilalim. At pagkatapos ay takpan ulit. And then lutuin lang natin hanggat sa maging totally absorb na po yung kanyang liquid. At dito naman sa isang pan, ay paghalu-haluin na natin itong ating coconut cream. So, about 2 cans of coconut cream po yung ginamit natin. And then lalagyan din natin ng 1 3/4 cup of brown sugar. So, stir lang natin hanggang sa matunaw itong ating sugar. So, hayaan lang nating mag-boil. So, stir lang natin once in a while para iwas sunog po. At pagkatapos ay naglagay tayo ng konting asin at saka konting ginger strips. At nilagyan din natin ng konting vanilla essence. Ayan, paghalu-haluin lang natin. So, hanggang sa maging thick na po itong ating coconut cream. At dito naman sa kabilang stove, ayan, nagluto tayo ng latik. Malapit na po yung maluto. And then set aside lang natin. At eto na po yung ating sticky rice. So ganyan po yung texture. Half cook lang po yan. Dahil maluluto naman to pag nilagay na natin sa caramel. So eto na po, ganito na po yung texture ng ating caramel. At saka na natin ilalagay itong ating nailutong sticky rice. So, ilagay na natin lahat. At pagkatapos ay halu-haluin na natin hanggang sa totally combine na po itong ating caramel at saka itong rice. Ipagpatuloy lang po ang paghalo-halo hanggang sa wala na pong liquid na natira. Dito nyo malalaman, pag luto na po itong ating biko, ay pag hinahalo natin ay mabigat na po at umaangat na. At lumalabas na po yung kanyang natural oil ng coconut milk. So, ililipat na natin dito sa ating baking dish. So, nilagyan natin ng banana leaves and then brush with coconut oil. Masarap kasi pag ganito, nakakadagdag aroma sa ating biko. So, ilipat na natin itong ating cooked biko. So, i-flatten lang natin. And then, ikakat lang natin into squares. So, gumamit ako ng spatula para hindi po manikit habang kinakat natin itong ating biko. Siyempre, parang design na din to. Maganda din kasi tingnan. At pagkatapos ay lalagyan natin ng latik. Dagdag presentation na rin para mas lalong nakakatakam itong ating biko. So, eto na nga yung ating biko. Sa tingin pa lang ay talagang napakasarap na. So, hindi na ako makapaghintay. Isi-serve na natin to. So, itry nyo na din to mga mamshay. Siguradong magugustuhan nyo rin po. Napakasarap. So, tara, mag-coffee na muna tayo. Maraming salamat.